Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. Tatalakayin po natin ang tungkol dito kay Senator Marcoleta, mga ka-plastic, na yung asawa niya po ay nasasangkot po sa insurance company na pagmamayari ng mga diskaya, mga ka-plastic. So, baga hindi ko masasabi na pwede rin kasing involved, pwede rin hindi. Depende sa situation yan. Kasi meron kasing pagkakataon na kahit anong gawin ng mga Pilipino, meron kasing kahulugan. Once na ikaw ay nakiki-affiliate sa tawag natin dito sa may insurance company. Pero hindi ko lang alam kung acknowledgeable yung asawa ni Senator Marcoleta regarding dito sa pangyayari. Kasi nabisto kasi may dalawa tayong video na tatalakayin. Yung pangalawa kasi, mga ka-plastic, ay sinabihan niya yung tanga ng reporter ng Abante dahil sa pag-akusa regarding dito sa pagkaugnay ng asawa ni Senator Marcoleta. So panoorin natin muna yung balita mula sa Bilyonaryo TV. Nabisto ang koneksyon ng asawa ni Senador Rodante Marcoleta sa insurance company ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya, ang naturang insurance agency, kabilang pa sa top 10 insurance company sa bansa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Konektado ang asawa ni Senator Rodante Marcoleta sa mga insurance na ginamit ng mga diskaya. Batay sa notarized acknowledgement na nakalap ng Bilyonaryo News Channel, personal na humarap noong 2022 ang kontratistang si Sara Diskaya at ang regional manager ng Stronghold Insurance para sa isang bond obligation ng kumpanya. So what's the point na kailangan mong i-involve si Senator Rodante Marcoleta regarding dito? Siguro maybe na kung ang mga nakasulat dyan sa insurance ay kung halimbawa yung pera na nalikom ng kanyang asawa ay galing talaga sa project ng DPWH, talagang pwede nating masabi na ganun, di ba mga ka-plastic, na mayroon talagang involved sa korupsyon kung asawa man niya o siya mismo, mga ka-plastic. Pero hindi natin pwedeng exclamation point. Kasi meron naman kasing pagkakataon na siguro sa sobrang konti lang ng insurance company na mapagkakatiwalaan, pwede nating sabihin na yun lang yung kanyang option na gawin natin ang paraan. Iyon na lang. Parang it doesn't make sense naman na parang sasabihin natin na involved siya sa mga ganong klaseng particularly na corruption. Kung coincidence lang naman ang nangyari, mga ka-plastic. Nakalista mismo sa Board of Directors ng Stronghold Insurance si Mrs. Edna Marcoleta, asawa ng senador. Sa 2025 committee composition ng kumpanya, chairman siya ng audit committee at miyembro ng corporate governance at related party transactions. Kabilang din si Edna Marcoleta sa 2023 Board of Directors ng Milestone Guarantee and Assurance Corporation. Elected siya bilang non-executive director noong 2016. Lahat naman yan nakadokumento regarding sa mga ganyan, sa affiliation, sa mga documents na kung baga sa insurance kasi pwede kasing gamitin yan. Pero yun kasi ang pinaka big deal sa mga kalaban ng oposisyon, mga ka-plastic. So sabi sa comment nga naman is anong problema sa insurance? Yung flood control po, paano nabalita? Pahanap po ba si Saldico? Baga si Saldico nawawala na nga Sa ngayon, nag-resign na po siya sa kanyang posisyon. So ibig sabihin lang nun ay tumakas. Diba? Tumakas yung tao. Nilihis na naman ng issue para may bato kay Marcoleta. Alam na this. Diba? Nakakatawa, no? Totoo naman,
Ganun talaga mangyayari mga kaplastic. Na try to ilihis yung mga issues na dapat nakatutok sa mga salarin o sa mga dapat managot sa korupsyong nagaganap sa Pilipinas. Yan to. So nagtatanong lang po ha, ano po ang koneksyon ng insurance sa Ghost Project? Sana po may makasagot. Lalang, propaganda lang. Yan lang naman ang tamang sagot dun eh. Baga nahahanay lang naman siya sa mga bagay na alam natin na hindi naman dapat i-connect. Maliban na lang kung yung insurance na kanyang sinalian ay yung perang ginamit ay galing sa tax o sa taong bayan, mga kaplastic. So, hindi naman conflict of interest yun. Hindi nga pinagtatanggol ni Senator Marcoleta itong si Curly at si Sara Diskaya. Kung mapapansin nyo sa mga videos, talagang briefly o talagang masinsin ang pagtanong sa investigasyon na madalas hinaharang ng mga kapwa senador na ayaw talagang matuloy yung mga dapat na balak ni Marcoleta. Pero nandyan si Tito Soto na pumipigil sa mga gustong mangyari sa investigasyon. Diba? Obvious naman, napapanood nyo naman sa Senate hearing nila. Diba? So, ito yung pangalawang video. Huwag na natin kasi due to copyright claim to ABS-CBN. So, panoorin natin naman yung sinabihan niyang tanga ang isang reporter ng Abante News. So, panoorin natin tong kabuuan ng video. Ito. Bakit naman gagawa ng usap ang asawa ko para lang makakuha sila ng ipupukol sa akin? Pero hindi ganyan nakarumi. Hindi ho ba dapat Senator manggaling din sa inyo ang delikadesa na yung asawa ko ano nito kumbaga nagsiservisyo dito, meron siyang kumbaga transaksyon dito, hindi kaya marapat na ako dumistansya muna? Sino di distansya? Kayo po dito sa ginagawang investigasyon sa Bakit? Senado. Meron ba akong kinalaman dun sa mga insurance companies? Delikadesa nga po, Senator, kasi misis nyo po yung nandun. Siyempre may kukunik-kunik na ho yan. Kung ganyan kayong mag-conclude, independent nga kaya tinatanong ko nga sa inyo kanina kung naiintindihan niyo Kaya nga po nagtatanong din kami, delikadesa din ho yung binabanggit namin dito. Hindi pinag-uusapan ng delikadesa dahil wala akong connection doon. Ang asawa ko independent. Yun nga po, asawa niyo yun nakikipagdebate ka pa sa akin Akala ko ba magtatanong ka lang. Nagtatanong din po kami, pero ipo-point out ko rin po yung argument namin dito. Kasi delikadesa, parang may connection ako Wala nga Naintindihan mo yun? Sige sir, salamat na lang po. Tanga. Inabot ko pa yun. Diba? Parang ginigit kasi ng mga media kasi na gawing relevant yung nangyayari sa kanyang asawa. So anong connect doon? Diba? Parang pinipilit na lang na kapag meron kang in-apply na insurance company o kaya paluwagan yung kamag-anak mo, which is yung asawa mo. Tapos sasabihin, involved na siya sa korupsyon. Malinaw naman na sinagot ni Marcoleta na wala siyang kinalaman. At asawa niya yun, desisyon niya yun. At ito pinipiga pa na delikadesa. Hindi delikadesa. Na kailangan na daw niyang dumistansya sa asawa niya dahil nasasangkot na daw sa insurance, which is nasa pangalan ng Diskaya, yung kumpanya. So ibig nilang palabas na kailangan mag-guilty si Marcoleta sa puntong ito, mga kaplastic. Diba? Nakakatawa ulitin natin. Yung argument Sinasabi namin mo kasi dito, delikadesa, parang may connection ako Wala nga naintindihan. Diba? Makes sense lang, mga kaplastic.
Huwag nating gawing kahulugan yung mga ganitong Sige sir, bagay. salamat na lang po. Tanga. O bakit naman gagawa ng usap ang asawa ko para lang makakuha sila ng ipupukol sa akin? Pero hindi Ganyan ho, na karumi. hindi ho ba dapat Senator manggaling din sa inyo ang delikadesa na yung asawa ko ano nito kumbaga nagsiservisyo dito, meron siyang kumbaga transaksyon dito, hindi kaya marapat na ako dumistansya muna. Ano transaksyon, mga kaplastic? Sumali lang naman siya sa insurance company. Next say transaction na sumali siya sa insurance company. Anong masama doon? Ang masama lang doon, may-ari ng insurance company, yung pamilyang Diskaya. That's the coincident, mga kaplastic. Na hindi naman niya sinasadya o intentionally na sumali sa insurance company na ang may-ari, isang corrupt. Big deal na pala sa kanila yun. Siyempre, yung kalaban nila yung pinag-uusapan. Hindi nila kaalyado to si Marcoleta 100% naman yun, mga kaplastic. Gigil na gigil yung reporter na bobo yung tanga Hindi ko alam kung sino tong reporter na to dahil hindi naman ako nanonood sa Abante News. Pero napaka-bias niya kasing magsalita Parang pinapalabas niya kasi na dapat mag-guilty ba? Dapat mag-guilty si Marcoleta dahil sumali sa insurance company yung kanyang asawa. Kailangan pa talagain maging relevant sa istorya ng korupsyon sa DPWH ang halayo-layo nun. Diba? Sino di distansya? Kayo po, dito sa ginagawang investigasyon sa Senado. Meron ba akong kinalaman dun sa mga insurance companies? Delikadesa nga po, Senator, kasi misis nyo po yung nandun. Siyempre may kukunik-kunik na ho yan. Kung ganyan kayong mag-conclude, independent nga kaya tinatanong ko nga sa inyo kanina kung naiintindihan ninyo Kaya nga po nagtatanong din kami, delikadesa din ho yung binabanggit namin dito. Hindi pinag-uusapan ng delikadesa dahil wala akong connection doon. Ang asawa ko, independent. Yun nga po, asawa nyo yun nakikipagdebate ka pa sa akin Akala ko ano kayang gustong palabasin ng reporter nito, no? Na parang nanggigigil pa siya. Baka bobo naman. Buti nga, inabot mo pa. Inabot pa niya yung word na tanga. What the? Abogado po si Senator Marcoleta. Alam niya yung may mali siya ang tanong. And knowing him, na diretsahan talaga. Respect is the key sa bawat isa. Opinion lang niya. Buti nga sa'yo, inabot mo pa yung pahabol. Kasi parang logic Independent yung asawa niya. So hindi niya kontrolado yung utak ng tao kung saan siya sasali ng insurance company. Makes sense, di ba? Gawan natin ng konting logic. Konting kahit basic lang naman na common sense. Bakit kailangan mong i-big deal yung mga bagay na alam mo sa sarili mo na malayo sa issue? Kung halimbawa mangyari man sa iyo yan at na connection ng isang may-ari ng kumpanya ng insurance ang asawa mo na sumali doon sa particular na insurance company na pag-aari ng mga korap, matutuwa ka ba? Diba? Logic lang Hindi niya dahil sa nagtatanggol niya yung kanyang asawa. Kaya nga sinabi niya independent Hindi niya sinabi na dahil ay pasensya na po, hindi ko Then ba yung mga sagot na parang gusto nilang palabasin na guilty to si Senator Marcoleta, mga kaplastic.
Nakikipag-debate pa nga siya. Ano ka, magtatanong ka lang. Nagtatanong din po kami, pero ipo-point out ko rin po yung Kapag argument sinasabi namin mo kasi dito. delikadesa, parang may connection ako eh. Wala nga eh. Naintindihan mo yun? Sige sir, salamat na lang po. Tanga. Tangat. So, yun. Baga, may mga talagang tao talagang tanga na alam nila sa sarili nila na kung i-analyze mo yung mga sitwasyon, bakit mo i-connect sa flood control project yung insurance? Sobrang layo. At saka isa pa, hindi niya kontrolado utak ng asawa niya. Anong malay niya? Maliban na lang kung si Marcoleta mismo, si Senator Rodante Marcoleta ang mismong gumawa nang sumali siya sa mga ganyang bagay. Pero insurance lang naman yun. Ang layo eh. Ang insurance kasi kung iisipin mo parang just in case na magkaroon kayo ng problema sa personal na buhay, yun yung magagamit mong paraan eh para makakuha ka ng financial assistance eh. Pero hindi mo pwedeng sabihin na mayroong connection na pera galing sa nakaw eh, di ba? Parang napakalayo. So hanggang dito na lang ang aking opinion, umahaba na. Ang masasabi ko lang sa reporter na ito is malaking tanga. And this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Combid, commentary video ng Video Live Stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.